Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan at mga salaysay ng mga tao mula sa probinsya. Layunin ng kwentong ito ang magbigay ng babala at paalala tungkol sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng ating alamat, ang mga aswang. Ang anumang pagkakapareho sa mga pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at bahagi lamang ng paglalahad ng kwento. Mag-ingat sa inyong paligid, sapagkat sa likod ng mga matatandang kwento ay may mga lihim na patuloy na nagtatago sa dilim. Simula pa lamang ng aking pagkabata, kilala na sa aming baryo si Tio Pilo bilang hari ng mangga. Sa lahat ng may taniman sa aming lugar, walang hihigit sa kanya pagdating sa dami at laki ng mga puno ng mangga. Kapag panahon ng anihan, hindi lamang isang truck ang kinakailangan upang mailabas ang lahat ng bunga mula sa kanyang lupain. Sabi ng mga matatanda, ang sekreto raw ni Tio Pilo ay ang kanyang sipag at paggalang sa kalikasan. Pero sa mga lihim na bulungan ng mga tsismosa sa palengke, hindi raw basta-basta ang mga puno sa kanyang bakuran, may tagabantay daw ito. Sa likod ng bahay ni Tio, may isang napakalaking puno ng mangga na tila ba naging sentro ng kanyang buong lupain. Ang mga ugat nito ay halos lumabas na sa lupa, at ang mga sanga ay yumuyuko sa bigat ng mga prutas, kahit wala pa sa tamang panahon ng pamumunga. Napagkatuwaan naming mga bata noon na umakyat sa punong iyon, pero palagi kaming pinipigilan ni Tio. Hindi lahat ng puno pwedeng akyatin, sabi niya. May mga punong may nagbabantay. Hindi ko noon maintindihan ang ibig niyang sabihin. Para sa akin, ang lahat ng puno ng mangga ay pare-pareho lang. Pero habang lumalaki ako, napansin kong kakaiba nga ang puno sa likod ng bahay. Hindi ito nalalagas kahit anong bagyo ang dumaan. Hindi rin ito natutuyuan ng bunga, parang may sariling siklo ng pamumunga na hindi umaayon sa kalikasan. Ang sabi ng ilan, ito raw ang dahilan kung bakit hindi naubusan ng biyaya si Tio Pilo. Pero sa kabila ng magandang kwento, may mga gabi na ang katahimikan ng baryo ay nababasag ng mga bulong na nagmumula sa direksyon ng mangahan. Ang ilan ay nagbibiro na nagmumultong kaluluwa ng mga namimitas ng mangga. Pero may mga matatanda ring nagsasabing hindi raw multo ang nagmumulto, kundi isang uri ng nilalang na mas matagal nang naninirahan sa ilalim ng ugat ng puno, isang aswang. Noong una'y pinagtatawanan ko lang ang mga ganitong kwento. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa tindahan, napadaan ako sa gilid ng mangahan. May narinig akong tila mga yapak na tumatakbo sa sanga ng puno, mabilis, magaan, pero malinaw sa pandinig. Napahinto ako sa paglalakad at sumulyap sa itaas. Wala naman akong nakita kundi mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pero ang mga yapak ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga sanga, paikot-ikot, na para bang may nilalang na nagmamasid sa akin mula sa taas. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito kay Tio. Napabuntong hininga lamang siya at sinabing, bata ka pa. Hindi lahat ng bagay kailangang alamin. May mga bagay na kailangang hayaan na lang na nandyan. Hindi ko maintindihan kung takot ba ang nakita ko sa kanyang mga mata, pero mula noon, naging maingat na ako sa pagdaan sa likod ng bahay. At sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga palatandaan na ang mangahan ni Tio ay hindi basta taniman lamang, ito ay tahanan ng isang nilalang na matagal nang nakikipamuhay sa katahimikan. Mula nang marinig ko ang mga yapak sa sanga ng mangga, naging mapanuri na ako tuwing dadaan sa likod bahay ni Tio. Ngunit sa halip na tumigil ang kababalaghan, tila lalo pang lumala ang mga kakaibang pangyayari. Hindi na lamang mga yapak ang aking naririnig, may mga bulong na ring unti-unting umaalingaw-ngaw tuwing sumasapit ang hating gabi. Sa umpisa, parang hinampas lamang ng hangin ang mga dahon. Ngunit habang tumatagal, nagiging malinaw na mga salitang hindi ko maintindihan ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Isa, dalawa, hanggang sa magmistulang may nag-uusap sa ilalim ng lilim ng punong mangga. Mangga-mangga akin to, wag mong pakialaman. Ganito ang tila impit na boses na paulit-ulit kong naririnig mula sa labas ng bintana ng kwarto ko. Sa sobrang takot, ni hindi ko magawang sumilip. Minsan, ginising ko si Tio upang sabihin sa kanya ang mga naririnig ko. Ngunit sa halip na magalit, tanging isang seryosong titig lamang ang isinagot niya, sa kamarahang nagsabi, hayaan mo silang magsalita, hanggat hindi ka nila kinakausap, ligtas ka pa. Lumipas ang mga linggo, pero ang mga bulong ay tila naging bahagi na ng gabi. May mga gabing tila napakalapit ng mga boses, na para bang nasa mismong bintana ko lang ang pinagmumulan. Minsan, maririnig mong para silang nagbabangayan, ngunit kadalasan ay nagbubulungan lang na parang may inihahayag na lihim. Isang gabi, naisip kong magmatapang at lumabas ng bahay upang siya satin kung ano talaga ang nangyayari.
Dala ang maliit na lampara, dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod bahay. Habang papalapit ako sa puno, naramdaman kong biglang bumigat ang hangin. Ang dating malamig na simoy ay naging mainit at parang nanlilimahid sa kapal. May mga anino akong namataan sa gilid ng mga sanga, manipis, mahahaba, at gumagalaw kahit walang hangin. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang makikialam sa kanila, biglang sabi ni Tio Pilo mula sa aking likuran. Napatigil ako sa paglalakad at lumingon sa kanya. Hawak niya ang isang lumang krusipiyo at maliit na botelya ng langis. Hindi siya galit pero ramdam kong matagal na niya itong kinikimkim na lihim. May tagabantay ang punong iyan. Hindi mo sila makikita ng buo sa mata ng isang bata. Pero naririnig mo sila kasi pinaparamdam nila ang presensya nila. Hindi iyan multo at lalong hindi iyan engkanto. Isa iyang aswang na matagal nang naninirahan sa ugat ng punong iyan. Malamig ang tono ng kanyang boses habang pinapaliwanag ang totoo. Ang mga bulong raw ay paraan ng nilalang upang kausapin ang mga nakatira sa paligid. Hindi lahat ay nakakarinig nito, kundi yaong may dugong kaakibat sa lupain iyon, kami. Iyon ang dahilan kung bakit ako lamang ang nakaririnig at hindi ang ibang mga kamag-anak namin. Mula noon, tuwing naririnig ko ang mga bulong, hindi ko na tinangkang sumilip pa. Ngunit ang mga gabi ay hindi na naging tahimik para sa akin. Ang bawat huni ng insekto, kaluskos ng dahon, at tunog ng hangin ay tila may dalang mensaheng hindi ko maintindihan. Sa loob-loob ko, alam kong hindi pa iyon ang pinakamasahol. Ang mga bulong na iyon ay babala lamang, isang paunang palatandaan na may mas malalim pang lihim ang mangahan ni Tio Pilo. At ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas matitinding pangyayari. Simula ng mga gabing naririnig ko ang mga bulong sa mangahan, unti-unting nagbago ang kilos ng aming mga alagang hayop, lalo na ang aming aso na si Dagat. Si Dagat ay isang malaking asong itim, kilala sa buong baryo sa kanyang lakas at tapang. Pero nitong mga nagdaang linggo, tila nawalan siya ng tapang. Hindi na siya tumatahol tuwing gabi, at madalas ay nagkukubli lamang sa ilalim ng lamesa, nanginginig at nakayuko. Ang mas lalo naming ikinabahala ay tuwing pinapadaan siya sa likod bahay, bigla itong humihinto, maghihimagsik, at hihilahin ang sarili palayo sa daanan patungo sa mangahan. Ang dating asong walang inuurungan, ngayon ay hindi kayang tumingin sa direksyon ng punong iyon. Isang hapon, habang nagdadala kami ng pagkain kay Tio sa may likuran, sinubukan naming isama si Dagat. Ngunit nang marating namin ang dulo ng daanan, bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. Umuungol siya ng malalim, halos parang umiiyak. Pilit siyang hinihila ni Tio pero ayaw talagang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa itaas ng punong mangga, habang ang buntot niya ay nakasingit sa pagitan ng kanyang mga hita. Hayaan mo na siya. Alam niya ang hindi mo pa nakikita, sabi ni Tio habang iniiwan naming si Dagat sa di kalayuan. Nang tanungin ko si Tio kung bakit ganoon ang kinikilos ni Dagat, mahinahon niyang sinabi, mas matalas ang pakiramdam ng mga hayop. Nararamdaman nila kung may ibang nilalang na hindi dapat naririto. Hindi ko man lubusang naintindihan ang kanyang pahayag, unti-unti ko nang tinanggap na may mga bagay sa paligid namin na hindi abot ng aking murang kamalayan. Lumipas ang mga araw, naging mas matindi ang pag-iwas ni Dagat sa likod bahay. Kapag padilim na, madalas ay nagkukubli na siya sa ilalim ng papag sa kusina, palaging nakabantay sa bintana na parang may hinihintay na sumilip. Hindi na siya kumakain ng normal at parang laging balisa. Isang gabi, habang kami ni Tio ay nagkukwentuhan sa may terrace, biglang tumahol si Dagat ng sunod-sunod, pero hindi sa direksyon ng gate, tumatahol siya patungo sa puno ng mangga. Pero kakaiba ang tahol niyang iyon. Hindi ito galit kundi parang takot na may halong pagmamakaawa. Napatingin kami ni Tio sa direksyon ng puno. Sa ilalim ng mahihinang ilaw ng bahay, may namataan kaming isang matandang babae na tila ba nakaupo sa ugat ng puno. Hindi siya gumagalaw pero kitang-kita ang puti ng kanyang buhok at ang kanyang mga matang matalim ang titig sa amin. Sa isang iglap, nawala siya sa aming paningin, kasabay ng panlalambot ni Dagat na parang nawalan ng lakas. Hindi mo siya dapat titigan ng matagal, bulong ni Tio sa akin. Ang mga aswang, kapag natsyempuhan ka ng tingin, doon sila nagsisimulang maglakbay papasok sa kaluluwa mo. Mula noon, lalo na akong naging maingat sa pagdaan sa likod bahay. Sa bawat kibot ng sanga, sa bawat huni ng mga ibon, at sa bawat pag-ungol ni Dagat, ramdam ko ang presensya ng nilalang na hindi umaalis sa paligid namin. Si Tio, sa kabila ng lahat, ay nanatiling kalmado.
Pero sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lalaking sanay ng mabuhay kasama ang lihim ng mga hang binabantayan ng isang nilalang na hindi tao. At sa bawat gabing lumilipas, lalo pang lumalalim ang dilim na bumabalot sa aming paligid. Minsan, ang mga gabi sa baryo ay napakatahimik, na para bang ang buong mundo ay natutulog kasabay ng mga bituin. Ngunit may mga gabing ang katahimikan ay tila naghahanda para sa isang pangyayaring hindi mo gugustuhing masaksihan. Isang gabing malakas ang hangin, naramdaman naming may kakaiba sa paligid. Ang mga ilaw sa bahay ay nagkikindatan, ang mga kurtina ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at si Dagat, ang aming aso, ay nagkukubli sa ilalim ng papag, nanginginig. May paparating, mahina ngunit seryoso ang tinig ni Teopilo. Nakaupo siya sa may bintana, hawak ang isang lumang rosaryo. Hindi ko alam kung para sa anong klaseng proteksyon yon, pero ramdam ko sa kanyang kilos na may nalalapit na panganib. Bandang hating gabi, isang malakas na kalabog ang gumising sa amin. Parang may malaking bagay na bumagsak sa lupa. Sa takot, agad kaming lumabas ni Tio upang silipin ang nangyari. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita namin ang isang malaking sanga ng punong mangga na nakahandusay sa lupa. Ang sanga ay hindi simpleng nabali, tila ba pinutol ito ng isang matalim na bagay, ngunit walang tao sa paligid. Ang mas nakakapagtaka, sa paligid ng nabaling sanga, may mga bakas ng mapulang likido. Hindi ito simpleng dagta ng mangga. Malapot ito, at may amoy na mahirap ipaliwanag, parang pinaghalong dugo at bulok na prutas. Napalunok ako sa kaba habang si Tio ay tahimik lang na pinagmamasdan ang sanga. Lumalaban siya, bulong ni Tio, tila para sa sarili niya lamang. Nang tanungin ko kung sino ang tinutukoy niya, sumagot siya, ang aswang sa puno. Sinisira niya ang mga balakid sa kanyang lugar. Kailangan niyang alisin ang mga sanga upang makalabas ng buo. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Para bang ang punong iyon ay hindi na lamang simpleng puno. Isa na itong larangan ng digmaan, isang tagong labanan sa pagitan ng kalikasan at ng nilalang na pilit na sumusungaw sa ating mundo. Mula noong gabing iyon, napansin naming mas dumalas ang mga kaluskos at mga bulong tuwing gabi. Pero ang pinakanakakatindig balahibo sa lahat ay ang mga impit na iyak na maririnig mo mula sa ilalim ng puno. Hindi ito iyak ng hayop at lalong hindi ito gawa ng tao. Isa itong tunog na parang nagmumula sa isang nilalang na matagal nang nakakulong, nagmamakaawa na palayain siya. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip mula sa bintana ng aking kwarto. Mula sa aking tanaw, nakita ko ang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ng naputol na sanga. Mahaba ang kanyang buhok, at ang kanyang mga kamay ay nakalawit sa gilid ng kanyang katawan, tila ba wala siyang buto. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang kanyang titig na nakatuon sa aming bahay. Biglang sumigaw si Dagat, isang matinis na hiyaw na ngayon ko lang narinig sa kanya. Kasabay noon, ang anino ng babae ay dahan-dahang lumusot sa ilalim ng lupa, na parang sinisipsip ng mismong ugat ng puno. Pagbalik ko sa kama, nilapitan ako ni Tio. Dumarating na siya sa oras na hindi pa dapat. Kailangan nating maging handa, anya. Mula noon, alam ko nang hindi lang basta kwento ang aswang sa mga han. Ang gabing iyon, ang pagbagsak ng sanga, at ang misteryosong likido sa lupa ay mga senyales, mga babala ng isang bagay na mas matindi pang darating. Simula ng gabing bumagsak ang sanga sa mga han, tila hindi na kami nagkaroon ng mahimbing na tulog. Ang bawat huni ng kuliglig, ang bawat kaluskos ng hangin sa mga dahon, ay parang mga palatandaang may nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang mga panaginip. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan ni Teopilo, napansin kong tila malalim ang kanyang iniisip. Hindi siya umiimik habang pinagmamasdan ang labas ng bintana. May mga bisita tayo mamaya, mahinang sambit niya. Hindi ko na siya tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Sa aming baryo, kapag sinabing bisita sa gabi, hindi ito mga tao. Kinagabihan, ako'y napaidlip habang nagbabasa ng libro. Sa aking pagkakatulog, napanaginipan ko ang isang babaeng nakaputi, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Magulo ang kanyang buhok, duguan ang kanyang mga palad, at ang kanyang mga mata, itim, malalim, at tila ba lumuluha ng itim na likido. Tulungan mo akong makalaya. Bulong niya sa akin. Hindi ako makagalaw sa panaginip. Parang may humahawak sa aking mga paa, pinipigilan akong umalis. Habang papalapit siya sa akin, ramdam ko ang lamig ng kanyang presensya. Ang kanyang mga kuko'y mahahaba at ang kanyang mga ngipin ay matutulis.
Ngunit ang kanyang boses ay malungkot, puno ng pakiusap. Pagdilat ko, naramdaman kong basang-basa ng pawis ang aking katawan. Nanginginig ako, hindi sa lamig kundi sa takot. Nang sumilip ako sa bintana, nagulat ako sa aking nakita. Ang punong mangga sa kabila ng dilim ng gabi ay may bahagyang liwanag sa ilalim. Parang may nagbabagang apoy na mahina ang ninyas. Lumapit si Teopilo sa akin. Napanaginipan mo siya, hindi ba? Tanong niya. Tumango lamang ako, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang aking nakita. Iyan ang paraan niya ng pakikipag-usap sa iyo. Kapag ikaw ay nakapanaginip ng aswang, ibig sabihin, sinusubukan ka na niyang makapasok sa iyong isipan. Kaya niyang palakihin ang takot mo, gamitin ito upang mabuksan ang pintuan ng iyong kaluluwa, paliwanag ni Teo. Sinabi niya rin sa akin ang isang lumang paniniwala, kapag ang isang aswang ay nakulong sa isang lugar, hindi ito basta-basta makakaalis hanggat may isang tagapasa na magbubuka sa kanya ng daan. At ang masaklap, madalas na pinipili ng mga aswang ang mga bata, sapagkat mas mahina ang kanilang panlaban sa mga espiritual na atake. Kaya mo siyang labanan, dagdag pa ni Teo. Pero kailangan mong maging matatag. Sa bawat panaginip, huwag kang papayag na lapitan kanya. Sa oras na mahawakan kanya sa panaginip, mahirap ka nang bumalik. Kinabukasan, hindi ko na natiis ang takot at nagtanong ako kay Teo kung bakit hindi niya basta pinapaputol ang punong iyon. Bakit hindi niya paalisin ang aswang? Hindi mo basta-basta pinuputol ang isang punong may nilalang na matagal nang naninirahan doon, sagot niya. Ang mga ugat niya nakabaon na hindi lamang sa lupa, kundi sa kasaysayan ng ating angkan. Hindi ito simpleng puno. Isa itong tagapag-ingat ng mga kasalanang matagal nang nililihim ng ating pamilya. Mula noon, alam ko nang hindi lamang ako basta nakatira sa bahay ng tiyo ko. Ako pala ay nasa gitna ng isang lugar kung saan ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa tapos magkwento. At ang babaeng iyon sa panaginip ko. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit siya umiiyak ng itim na luha. Matapos ang sunod-sunod na panaginip at ang mga kakaibang pangyayari sa mangahan, dumating ang isang umagang hindi ko inaasahan. Isang matandang lalaki ang tumawid sa bakuran namin, suot ang kupas na barong at may bitbit na maliit na bayong. Siya'y payat, kuba, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at tila may binabasa sa paligid. Si Mang Kaloy, bulong ni Teopilo habang sumasalubong sa matanda. Isa siya sa huling albularyo na may alam sa mga ganitong kaso. Nagmano ako kay Mang Kaloy at agad niyang tinapunan ng tingin ang punong mangga sa likod. Kinuha niya mula sa kanyang bayong ang isang maliit na bote ng langis, isang itim na kandila, at isang makalumang rosaryo. Sa kanyang mga mata, nakita kong alam na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Matagal ko nang alam ang tungkol sa punong ito, Pilo, simula ni Mang Kaloy. Pero ngayong ang nilalang na nakatali sa ugat nito ay naglalakas na ng loob na magparamdam, may dapat tayong pag-usapan. Pinaupo kami ni Mang Kaloy sa harapan ng bahay, malapit sa tanaw ng mangahan. Binuksan niya ang botelya ng langis at pinatakan ang kanyang hintuturo. Marahan niyang pinahid ito sa noo ko, sabay bulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kailangan nating palakasin ang iyong isipan, iho, sabi niya sa akin. Ikaw ang pinipili ng nilalang para maging tagapasa. Kapag hindi ka lumaban, madadala niya ang kanyang sumpa sa buong angkan ninyo. Ikinuwento ni Mang Kaloy ang pinagmulan ng aswang sa punong mangga. Ayon sa kanya, noon pa man ay may isang matandang babae na nakatira sa lupang iyon, isang manggagamot na lumihis ng landas. Naging sakim sa kapangyarihan, naghanap siya ng paraan upang manatiling buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng lakas mula sa mga sanggol at mahihinang kaluluwa. Isang gabi raw, pinagtulungan siya ng mga matatanda ng baryo. Hindi nila siya pinatay, bagkus ay ginapos ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng pinakamatandang puno ng mangga sa lupaing iyon. Sa paglipas ng panahon, ang aswang ay natutong manahimik, ngunit hindi kailanman tumigil sa paghahanap ng butas upang makalaya. Kaya hindi mo basta-basta pinuputol ang puno, paliwanag ni Mang Kaloy. Dahil sa oras na mawala ang pinaghihinahan ng kanyang lakas, ang kaluluwa niya ay maglalagalag at hahanap ng bagong katawan. Naglatag si Mang Kaloy ng mga panangga sa paligid ng bahay, asin, langis, at mga dahon ng sambong. Sinabihan niya si Teo na huwag papasukin ang sinuman sa bahay kapag sumapit ang alas 12 ng gabi, kahit pa pamilyar ang kumakatok. Magiging mas agresibo siya, babala ni Mang Kaloy. Lalo na ngayong alam niyang may isang batang lalaki na madaling maramdaman ang kanyang presensya.
Bilang huling hakbang, binigyan ako ni Mang Kaloy ng pulseras na gawa sa sinulid at may nakasabit na maliit na butil. Huwag mo itong aalisin, mahigpit niyang bilin. Kapag naramdaman mong malamig ang hangin kahit tirik ang araw, ibig sabihin malapit siya. Pagkaalis ni Mang Kaloy, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga sinabi. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan ang isang nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi ito isang laban na kayang tapusin ng lakas ng loob lamang. Kailangan ko ang gabay ng mga taong may alam sa sinaunang paniniwala, at higit sa lahat, ang lakas ng loob upang harapin ang gabing darating. Ang mga susunod na gabi ay magiging pagsubok, hindi lamang sa amin ni Teopilo, kundi sa buong angkan naming matagal nang nagbubulag-bulagan sa sumpang bumabalot sa mangahan. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan namin. Mula sa paglubog ng araw, kakaiba na ang ihip ng hangin. Mainit ito ngunit tila ba may kasamang bulong sa bawat dampi sa balat. Si Dagat, ang aming aso, ay hindi umalis sa ilalim ng lamesa buong maghapon, at kapag sumusulyap ako sa kanya, nakapako ang kanyang titig sa direksyon ng punong mangga. Bago mag-alas 12, binilinan ako ni Teopilo, anuman ang marinig mo, anuman ang makita mo, huwag kang lalabas. Huwag kang titingin sa bintana. Ipagpatuloy mo lang ang dasal mo. Hawak niya ang krusipiyo ni Mang Kaloy, at nakasabit sa pintuan ang mga dahon ng sambong at pinitik ang asin. Nang tumunog ang orasan ng alas 12, nagsimula na ang kalbaryo. Sa una, mahihinang katok lamang ang naririnig namin mula sa likod ng bahay. Isa, dalawa, sunod-sunod, na parang sinadyang hindi maging marahas. Para bang ang kumakatok ay kilala namin, isang taong dapat naming pagbuksan. Pero hindi ako nagpadala. Isinara ko ang mga tenga ko at nagdasal ng taimtim. Maya-maya pa, biglang bumigat ang paligid. Ang mga dingding ng bahay ay tila ba nilalamukos ng hindi nakikitang kamay. Ang mga ilaw ay nagkikindatan, at may malamig na simoy na pumasok sa loob kahit nakasarado ang mga bintana. Sa labas, naririnig ko na ang pagkaluskos ng mga paa, mga yapak na mabigat, parang hinihila ang sarili sa lupa. Pilo, pagbuksan mo ako. Pamilya tayo. Isang tinig ng babae ang lumipad sa hangin, malamig, maganda ngunit puno ng panlilinlang. Hindi mo ba ako naalala? Napapikit ako ng mahigpit. Huwag akong matitinad. Huwag akong makikinig. Ngunit si Teopilo, sa kabila ng takot, ay hindi nagpatinad. Tumayo siya sa gitna ng sala, hawak ang krusipiyo at paulit-ulit na binibigkas ang dasal. Habang tumitindi ang dasal niya, lumalakas din ang mga kalabog sa labas. Ang mga pader ay tila ba kinakalampag ng isang dambuhalang nilalang na pilit pumapasok. Magsawa ka sa kakakatok, hindi ka namin pagbubuksan, sigaw ni Teo. Sa isang iglap tumigil ang lahat. Walang tunog. Walang hangin. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Biglang lumamig ang paligid. Sa isang sulok ng kwarto, napansin ko ang isang anino. Unti-unting lumalapit, dahan-dahan, ngunit tiyak ang galaw. Hindi ko alam kung paano ito nakapasok, pero alam kong siya yon, ang nilalang sa aking mga panaginip. Nagdasal ako ng mas matindi. Pinisil ko ang pulserang binigay ni Mang Kaloy, sabay pikit ng mariin. Narinig ko ang tinig niya sa aking isipan, huwag kang papayag. Ikaw ang tagapasa, ikaw rin ang susi sa kanyang pagkakakulong. Lumakas ang tibok ng aking puso. Ang anino ay tila naglaho, ngunit kasabay noon, isang malakas na pagyanig ang gumalaw sa buong bahay. Ang mga gamit ay nagbagsakan, ang mga ilaw ay namatay. Ngunit sa gitna ng dilim, narinig ko ang huling bulong mula sa labas, babalik ako. Pagbalik ng liwanag, nakita kong nakaupo si Teopilo, pagod na pagod ngunit matatag pa rin ang tingin. Nalampasan natin siya, Anya. Ngunit alam naming pareho na hindi iyon ang huling pagsubok. Mula sa gabing iyon, nanahimik ang punong mangga. Wala munang bulong, wala munang yapak. Pero hindi iyon katahimikan ng tagumpay. Isa yung katahimikan ng nilalang na nag-aabang ng tamang pagkakataon. At ang huling desisyon, ang pinakamatinding desisyon, ay darating. 6.